bago pa magkaroon ng Moses, siya ay nauna pa kaysa sa mga patriarch Abraham. Si Eob, si Job ay may matinding pinagdanasan sa buhay. Meron siyang tinatawag nating suffering. Ayan. Gusto kong i-share itong faithfulness ni Eob dahil kuminsan palagi natin nilalagay na pag may dinagdadaanan tayo pagsubok, sabi natin tayo ay Job. Huwag niyong gagawin yun. Hindi kayo Job. No? Ang pangyayari kasi sa Job, ang Diyos ay nakipag-pustahan, if you would like to use the word. Sinabi niya kay Satan, alam mo yun, Satan, itong si Job, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi yan tatalikod sa akin. Mananatiling tapat yan sa akin. At dahil ang pangalan niya ay accuser, sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. I don't believe. Yan ay naglilingkod sa iyo dahil binibigyan mo ng magandang part-time. Hindi nagkakasakit. Di ba? Binabakuran mo siya. Malaking sapon niya sa Israel. Di ba? Amen na. Di ba? Ibig ko sa ang sabi ni Satan sa Diyos, ay, nagsiserve yun sa'yo dahil pinuprotektahan mo siya. Sabi ni Satan, alisin mo pa yung mga pagpoprotekta, yung hedge. Alisin mo nga yung bakod mo sa kanya. Tignan natin kung hindi kanya, hindi yan tatalikod yan sa iyo. At believe it or not, ang sabi ng Diyos ay, sige, gawin mo. Diba? Kaya nagkaroon tayo ng concept tuloy na God allows evil on earth. Diba? Yung akala natin dito sa portion ng scripture na ito, dahil sa mangyayari kay Job, ay inaalaw ng Diyos ang evil sa earth. At sa buong buhay ko, sa Israel, sa buong buhay ko, natagpuan ko na ang Diyos ay mabuti. Hindi ko alam dahil mga maraming believers at tingin nila sa Diyos nag-aalaw ng masama at mabuti sa tao. Sa buong buhay ko sa Israel, naranasan ko kabutihan. Kahit ako nasa Pilipinas, nanako mga politiko, kabutihan pa rin naranasan ko mula sa mga ng Diyos. May pagsasabihin mo sa akin na, ay, inalaw ng Diyos ang tatay mo mamatay, we didn't say yes. Sa tingin ko, no. God is a good God. Namatay ang tatay ko, namatay. Bumigay na yung kanyang genetics. Di ba genetics lang naman yan? Ang haba ng buhay mo, ay kung gaano kalakas yung katawan mo. Ay, dito niya ba yun? Or kahit malakas ka at wala ka namang access sa medical care, kahit meron kang pera para sa medical care at walang medical care, awan. Basta bakit mo sinasabi ito? Dahil minsan, we get confused yung definition ng sovereign. Ang tingin natin sa sovereign is God is in control of all things. That's bad. Because God is not yet in control of all things. Not yet. Tignan mo yung paligid natin. This is not God in control. Ano ba? Dahil ang kingdom of God is kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness, ibig sabihin ng righteousness, pag ang Diyos ang may control ng lahat, may righteousness lahat ng tao. May righteousness ba lahat ng mga tao? May bakla, may tumboy, may mga nabubuntis, pinalalaglag. Diba is this godliness? Is this righteousness? Righteousness? Peace? May peace ba? And then you tell me God is in control? What control? Nasaan control? The kingdom of God is kingdom of peace. Nasaan ang peace? I'm sorry to say this dahil ang akala natin, when you say God is in control, control niya lahat ng aspect. He's not in control. You are in control. I am in control.
Kaya ka mabuti. Alam mo ba na kahit gusto ng Diyos, punta ka ng church at ayaw mo, ikaw masusunod? Naniniwala ba kayo doon? Gusto mo punta ng church? Gusto ng Lord, pumunta ka ng church, pero ayaw mo. Sino masusunod? Gusto ng Diyos, mag-fasting ako. Sino masusunod? Ako. Diyan ko. God is not in control. I am in control. Evil is in control. Na pag sinabi mo kasi God is in control of all things, parang siya lahat ang pinagmulan lang lahat ng pangit sa mundo. Pati presidente natin pangit. Galing sa Diyos. Alam mo, sabi ng Pastor Ferdy, yung nanalo presidente, binoto nyo. Kayo ang namili. Hindi ang Diyos ang nag-block. Ikaw ang nag-elect. Obviously, kung manalo si Biden, nanalo ng mga Amerikano. Kung manalo si Trump, nanalo ng mga Amerikano. Di sana yung sabi ng Diyos, pinili ko si Trump para matapos na ang war sa Middle East. Hindi ko alam. People vote. Meron tayong sinasabi na personal will. And God doesn't violate your will. At ang masawa sa will could be both. Kung maganda ang puso mo, you could become good. Pag masama ang puso mo, you're evil. And because God is God, He respects your will. Alam mo ba na God doesn't violate wills? In as much as there is siyang kaya niyang kontrolin, He doesn't control. Bakit? God created people in His own image. Anong ibig sabihin ng in His own image? God has given us ability to decide. Kung ang Diyos meron siyang sarili, ability to decide, God has given you the same choice. You either choose God or disobey God. And all of this is with your hands. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na kahit gusto ng Lord na pumunta ka ng Israel, ikaw pa rin masusunod kung ayaw mo pumunta ng Israel. Kasi kung minsan, our definition ng pangyayari sa earth is akala natin, ang Diyos ang pinagbulan ng lahat. Alam mo, pag yun ang tingin mo sa Diyos, you have a bad guy. Tahitahimik dito sa Baptist Church na ito. Dahil I'm challenging the way we think. The way we think is wrong. Your God is a good Father. A good Father doesn't take away your children. A good Father doesn't allow you to go to sickness and disease. Pastor, bakit nagkaka-sickness and disease ako? Kaya may virus, may COVID. Matanda na, mga ba? Mabubuhay pa ba ng 120 yan? Amen ba? Ano ba yung meron mga 6 years old, 7 years old na sagasaan dahil kulay pa lang tumawid, di ba tayo? Ay, sabi ng isang puso, ay, alam ng Diyos, Pastor, dahil na 7 years old. Mamamatay ng Diyos ng 7 years old, papatay niya at pagtawid. Hindi naturuan ng magulang niya. Na huwag tatawid pagpula. Pagkatatawid, ano gagawin? Stop. No? Minsan, meron ka, madilim, walang headlight. Di ba? Minsan, baka may, Pastor, bakit ka nag-discuss? Dahil nakita ko, ang Diyos, di ba itong conversation na ito, na sabi ni Satan, pinaprotektan mo kasi siya, alisin ko yung protection mo, tignan mo yan, tatalikuran ka niya. At sabi ng Diyos, sige, alisin ko yung protection ko, magagalaw mo siya, pero kung papatayin, diba alam niyo ba yung kwento? Diba, yun ang set up. Pastor, baka inalang ng Diyos
na mangyari sa akin to dahil ako'y parang Job. Alam mo kapatid, si Job ay itinayaan ng Diyos kay Satan. Alam mo? Hindi ako tatalikuran kahit ang buwan dyan. Hindi ako tatalikuran. Hindi ikaw si Job. Hindi ako naniniwala na ikaw ay Job. Na yung kahit anong gawin sa iyo, ay hindi ka pa rin tatalikod. Hindi ko alam. Diba? Kahit anong gawin sa iyo, ay hindi ko pa rin tatalikod. Hindi ko masasabi kahit sa sarili ko, hindi ko masasabi na hindi ako tatalikod. I wish hindi ako tumalikod. I hope. Pero in the order of things, we cannot say na ganun tayo katindi kay Job. Hindi tayo lahat ay Job. Merong nag-iisang Job sa Bible. At ang pangalan niya ay Job. At hindi ka Job, sigurado ako, hindi sasabihin ng Diyos, Brother Ben. Sa atin din, ano? Ikaw lang tumitik ko dahil nakita kita dyan. No? Hindi sasabihin ng Diyos na, Satan, nakita mo si Ben? Magiging tapat yan kahit anong gawin mo dyan sa kanya. Hindi yan tatalikod dyan. Hindi sasabihin ng Diyos sa akin yun. Alam niya. Yung buhok nga alam niya, lalaglag, parang gusto na niya akong isumpa eh. Alam ng Diyos yung ating mga puso. Amen ba? Mga kapatid? Hindi tayo itataya ng Job. Yata. Napansin ko kay Job, si Job, he spoke against God dun sa kanyang faith. Hindi ko alam kung nabasa niya ang buong book ng Job. Sino nakabasa ng buong book ng Job? Bible reading ko ako may nasa Job. O, tatapos ko ng Job. Sino nakabasa ng book of Job? Ang book of Job, pagpapansin niyo yung conversation nila ng mga kaibigan niya, di ba yung tatlong yung conversation nila, ang sabi ng mga kaibigan ni Job ay ganito, nagkasala ka, kaya ka pinarurusahan ng Diyos. Anong reply ni Job? No. I'm following God. I'm faithful to God. Pero sabi ni Job, my problem is, kahit ako'y tapat sa Diyos, nangyayari pa rin sa akin ito. Bakit? Meron silang concept noon sa Old Testament hanggang ngayon, na pag sumunod ka sa Diyos, ay hindi ka mapapahama, hindi ka dadanas ng sakit, pagsubok, at kahit ano pa man. Totoo ba yan? Hindi totoo na pag ikay nagiging tapat sa Diyos, ay puro swerte lang yung dadaan sa iyo. Hindi totoo. That's a lie. Yung mga sumusunod sa Diyos, mga apostles, yan ang mga matinding sumunod kay Jesus Christ. Mga pinatay lahat kaya dahil sa kanilang preaching ng gospel. Bakit sasabihin natin pag tayo susunod sa Lord ay pagpapala lahat? May pagpapala din ba? Salamat sa isang amen. May pagpapala din. Di ba? Meron. Di ba? Kunwari, tayo tapat sa pagbibigay. Sabi ng Bible, bubuksan niya ang pintuan ng langit. Bintana ng langit, di ba? Para hindi ka magkaugaga sa sabi ni Brother Ben sa testimony. Sobra-sobra. Sabi ko kay Pastor, sana ako. Sana ko lang sobra-sobra, hindi ko maubos. Wow, bakit kaya ako? Pag may palagi kong ginagawa, pagkatabi ko sinisi, tignan mo balance ko, tumbang ko. Sabi niya, Pastor, 400, malapit ka na. Malapit na ako minsan, naipakita ba ako sa mission na minus? Nag-minus 110 yata ako. Imagine, may utang ako sa bangko. Ay, yabang-yabang kong mag-date sa asawa ko, may utang ako sa bangko, minus 110. Yes, masaya naman ako. Babayaran ko naman, no? Hindi katulad ng mga iba ditong nangungutang di na babayad. Amen. O, tignan mo, hindi ka makatingin sa akin. Amen. Balik tayo dito. Dahil ang Diyos, makilala ko,
I received a message from God. Ito yung narareceive ko dito sa Israel. The heart of the Father. Kaya challenge ko, meron question sa Christian world na ang ganda pagkasulat, pagka-rephrase, pagkasulat. Why does God allow the righteous to suffer? Diba? Why does God allow the righteous to suffer? Diba? Parang bakit daw pinapahintulutan ng Diyos na ang mga matuwid ay magdusa? Diba? Una sa lahat, it's a wrong question. Dahil napansin ko, nung lumindol sa Pangasinan, nalindol yung mga born again, pati mga hindi born again nalindol din. Napansin niyo ba? Sa amin dito sa Faith House of Bible sa Rabi Akiva, tatapat ng bukasya, madaling na. Kung gusto niyo kong i-libre, dyan lang bahay ko. At napansin ko mga kapatid, kung umulan sa Rabi Akiva, lahat kami basa, lahat ng bubong basa. Naayun ba? Napansin. Nakita ko mga kapatid na lahat ng tao dadaan sa pagsubok. Ngayon, iba-iba, mayroon tayong varying degrees, yung iba-iba. At lahat, ang suffering is part ng life. God doesn't allow suffering. Suffering was here, waiting for you when you were born. Imagine, di ka pa pinanganak nasa loob ka na. Nagsasuffer ka na, no? Ang sabi ng mother ko sa akin, alam, nag-born na kasi alam mo, Alan, inaabot kita eh. Hindi kita maabot. Sabi ko sa loob ko, grabe ang nanay ko, no? Ikwento niya pa sa akin, dapat di ko na alam. Pero sabi niya, Alan, alam mo, Alan, inaabot kita. Gusto kong anak, isa lang, si kuya lang daw dapat gusto maging kasama. Dahil mahirap ang buhay, di ba? Si tatay nasa Manila, nagtatrabaho sa union class, once a week lang umuwi. Si nanay parang hindi siya, di ba may mga nanay na mahilig mag-alaga ng bata? Si nanay sabi, tama lang isa. Dahil yung pangalan magulo, no? Pag dinagdagan ko pa ito, mamamatay na ako, no? Yun ang sa loob ko ba, kasi ang unang pinanganak ay si Jose. At di si Emmanuel tahimik eh. Ha? Kaya nasundan pa, no? Pag si Jose ang gulo-gulo, siguro sabihin namin, tama na. Tama natin isa. Pero sabi ni Melody, gusto din niya magkaroon ng babae na. Punta tayo dito sa, nasaan ako? Kay Job. Kay Job ba ako? Ang inisip natin ay, ang wrong question is, why does God allow the righteous to suffer? Suffering is here on earth. Diba? Tayo lahat nagsasuffer. Anong suffering natin tonight? Ang suffering natin, malaki tayo sa pamilya natin. This is a huge suffering. Parang hindi naman kayo nagsasuffer. Parang nagsaya-saya nyo dito. Diba? Kasi mahirap kung malayo sa pamilya. Amen ba? Amen. Mga ibang saya-saya nyo yata sa Israel. Hindi nyo naiisip ang mga... Diba? Being far from home is suffering. It's a huge suffering. Isa sa mga suffering na hindi ka makalimutan is my mother died. I cannot go home dahil hinihintay namin yung tuwid. Yan ang worst na suffering sa buhay ko. Na I cannot go home. I cannot bury my mother. I couldn't see my mother. Dahil may hinihintay ka yung tuwid. Mabuti lang may konselo ng Diyos, no? Na at least hindi kami umalis. Si Emmanuel, pag nasa army na, matapos sa army, magiging citizen. Yung nasa akin sabi, at least, ang anak ko ay magiging citizen. Yung parang, yun na lang ang parang konselo mo sa sarili mo, di ba? Na, we choose to stay than to go back home. It's very non-Filipino, di ba? Hindi Filipino. Even Israelis fly. Yung mga Israelis na nasa US, pag namatay ang magulang dito, nakalipad to bury their parents. Pero kami ni Pastor Melody, it happened. Both of our parents died when we were waiting for the Cebu.
And we were not able to bury them properly. Napuntahan namin sila 2016 para maglagay ng bato. Diba? Hindi mo naman din makausap. Nay. Ayaw ko mong makapag-usap. Kung sumagot, alam mo. Kunti ka dumating. Diba? Hindi. Pinagbabawal ng Bible yung makipag-usap sa batay. Amen ba? Okay ba kayo mag-usap sa batay? Huwag ka naman pupos. Hindi na niya mabasa. Yung pupos na, Nay, I miss you, Nay. Sayang, sinabi mo na lang, Nay! Yung buhay, no? Mga buhay pa yung mga tawagan nyo, I miss you, Nay. I love you. I'm going to die for you. Sabihin mo lahat ng bola mo. Huwag mo ipopost, magpatay na. Gusto yun. Gusto ko kayong i-block. Nababasa ko na yung, hindi. Bakit ka nag-post? What's your point? Sabihin sa akin na namimiss mo. So what? Ang importante sa akin, sinabi mo sa buhay na magulang mo. Mom, I miss you, I love you. Buhay, hindi patay. Amen. Nakakaibat ako sa'yo eh. Ang puso doon. Sabihin ko ka lang po, nung buhay hindi mo tinatawagan. Tinatawagan ka, kinakancel mo dahil busy ka sa boyfriend mo. Ito yun. Ito yun. Tara, magpasalata nga tayo. Magpasalata tayo para tayo natapos na. Sinabi ng Panginoon, one of the ikaw. Sinabi ng Panginoon, kaysa na sige. Kunin mo lahat meron siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad, sige na sa harapan ng Panginoon. Sa araw, ang nagpapasaya sa lahat ng mga nag-Diyos sa bahay ng panganay. Anong kalagay ninyo? Sino ang unang atake eh? Ni Satanas? Mga anak. Di ba? The main way to go to the hearts of people is the children. Di ba? You can touch my older brother, you can touch anybody, pero pag when my children ang pinag-uusapan, ang sagot ko is, over my dead body. Di ba? Or si Melody pag-uusapan, no way. Yung panari, yung sasaktan yung mga iba, pero pag yung kadugo mo, yung nanggaling sa iyo, sasaktan, hindi ka papayag. Pero yun ang alam sa Satan na madaling we can mapapatalikod natin si Job laban sa Panginoon kung unang titirahin natin ay sino? Mga anak, di ba? Ano kasi dyan, diba? Ito yung sinabi ko na, sige! Diba? Sabi ng Diyos, sige! Huwag ka mag-alala natin. Hindi kaya, Hindi sasabihin ng Job na sige sa iyo. In fact, hindi kanya babanggitin kay Satan. Hindi niya sasabihin na, Satan, nakita mo ba si Rima? Hindi niya sasabihin niya. Amen ba? Hindi niya rin sasabihin, nakita mo ba si Alan? Hindi niya sasabihin. Bakit? Alam ng Diyos kung sino tayo. God knows that we are dust. We are dust. At nakita niya si Job is exemplary. Job is above the ordinary. Parang hindi siya katulad natin. Nabubuhay siya sa ibang mundo. Nasasundan niyo ba? Well, tayo mga maganda, sabi ni Pastor Melody sa aking kahapon, sabi niya, Alan, tama ka, na talagang kailangan mamatay si Jesus Christ sa cross. Sabi ko, bakit? Hindi talaga natin masunod. Sabi ko na sa iyo, hindi natin masunod. Na meron ko pa, hindi naman siya nanonood dahil ibang times. Meron akong kakilala, sabi, meron lagi ako nire-review. Pag ako'y natawid, manong papalay, pag ako'y natawid, manong Alex, pag ako'y natawid, kahit pula, pag walang sasakyan, diretso. Alam mo yan, ganyan ka din Ganyan ka din Kahit basta walang sasakyan, pula, sa akin green, ang tingin ko green. Basta pula, hanggang ngayon, kapatid, minsan, binibidyo ko ni Melody, tamang-tama pula, nakatawid ako, sabi ko, hallelujah, huli si Pastor. Ang ibig ko sabihin, kapatid, I don't mind the colors,
Pero pag may pulis, syempre, may nakapark dyan, and then, hintayin mo na ako. Syempre, baka biglang lumabas, di ba? Ang sabi ni Manong Edison, ang paborito daw tikitan, foreigner. Dahil yung Israeli, ngangalgalin yung kamag-aangalan nila. Hindi titikitan ng Israeli. Pag Pilipino, yung ko, diba? Bakit ka tumawin? Gusto mong magsinungaling sa amin kasi pwedeng red eh. Diba? Ito. Ang pagkakit tumatawid, sabi ni ate, hindi ka babanggitin, sabi niya, Pastor, nire-review ko, Ate Baby, sabi ni ate, Pastor, di ba Christians are law-abiding citizens? Kaya sabi ko, hindi ako maka-amen, ano? Dahil nahihiya ako. Imagine yung member ang nagtatanong sa pastor, Pastor, di ba Christians are law-abiding citizens? Hindi ako maka-amen, Ate Naya. Ako, umimi. Kaya pag sabi ko yes, Pastor, tignan mo, galing sa bibig mo. Hindi ako Kaya lang, minsan, nakapunta kami dyan sa Ramat Betaferin. Yung alam niyo yung pedestrian walk mo tawag, no? Pedestrian walk, yung buhit. Pedestrian walk, alam niyo ba yun? Pedestrian lane. Pedestrian lane, no? Yung doon katatawid, yung pupuntahan namin dyan. Yung tawiran, pa sa malapit sa Damascus Gate. Alam niyo, na-imagine niyo ba? Ito yung halidain, di ba? Ang layo pa! Sabi ko, ate, hindi ka naman baka sabihin niyo, Pastor, bakit pangalan ko din? Sabi ko, ate, pupunta ba tayo doon? Doon sa pinakadulo. Sabi niya, Pastor, pwede na dito. Huli! Dahil tinatanong ko kung doon pa kami tatawid, doon sa pinakadulo. Dahil nandun yung pedestrian lane. Sabi ko, Pastor, pwede na dito. Sabi ko, pag convenient, susunod. Pag inconvenient, ay, Pastor, pwede na dito. Pero pala akong nire-review. Pastor, di ba Christians are law? Sabi ko kailangan talaga natin ng cross, no? Kailangan talaga natin palaging forgiveness ni Jesus Christ. Dahil hindi tayo nakakasunod palagi. Amen ba? Amen. Ako lang ito. Ako lang naman, ano? Kayo naman talagang mababait talaga kayo. Hindi talaga kayo nagkakasala, ano? Ako lang siguro, ano? Ito. Ang sabi ng ang unang aatakin niya ay mga Anak. ayun, yung question sa taas ay wrong. Why does God allow the righteous to suffer? No. God is not allowing suffering on the earth. Suffering is here. Siguro wala kang pinagdadaanan ngayon. Maghintay kang konti, meron. Magkakameron. Hindi yan palaging life is not always sweet. Di ba palaging sinasabi? Kung minsan, nasa sweet ka. Ano susunod? Suffer. Bitter. Tapos sweet ulit. Tama ba akong relevant? Ang life ay cycle. Sabi ni Papa Leda, cycle. May masaya. May Di ba? Tapos may hindi. Di ba? Ganyan talaga. Yan ang buhay. Alam niyo kung alam niyo yung bland? Alam niyo yung yung walang kulay ang buhay? Ang buhay may kulay. Buhay di ba? Buhay. Pero pag wala ka na, amen. Hallelujah. Palagi ka nang masaya sa langit. No? Sa langit, kapatid, wala nang suffering. Sa Bible, there will be no more tears, no more death, no sickness. Di ba? Wala na lahat ng negative. No sin. No sin. Walang sin. Walang sin. Then, merong river naman, no? May river of God. Pero, sabi niya, yung New Jerusalem na bababa, ay walang sin. Wala tayo sa sunod na verse. Wala tayo sa 14. Dumating sa bahay ni Job, 1 to 3 go. Dumating sa bahay ni Job, sa niya na umuhan, at italita ang gato. Ang nagagawa ko kami, maraming kanyang mga baka, bigla kami sinilakay na Sabeo. ito kung sinilakay na pinatay ang aking mga kasama. Ang kulang ko ang nakatakas para balita sa inyo. Kaya yung nauna ay yung sa panganay,
Mamaya pa yata. Ito, dumating sa bahay ni Job ang sino? Tauhan. At ang balita ay, ano bang nasira dito? Mga baka, asno, at sinalakay sila ng mga sabeo. Kinuha nila, ninakaw yung mga hayop at pinatay yung mga Kasamahan. servants. Kasama, Diba? Mga servants kasama. ni Job. Ibig sabihin si Job, hindi mahirap. Mayaman. Kasi may mga asno siya, may mga baka. Ano sa di ba? Mga hindi isa, no? Tapos, yung daw nag-report ang natira upang magsabi ng kwentong yan. Ay, susunod. Tingnan. Ganyan. Habang nagsasalita ka, 1, 2, 3, go. Habang nagsasalita ka, hindi na sa pagkakas ni Diyos. Kailangan pa ng patuloy ng Diyos, ang iwan pa, at ang mga pasuloy nito, at nasunod. Ako lang po ang nakaligtas para magpaligtas sa inyo. Sa buong buhay ni Job, tragedy after tragedy. Yun, naubos. Ang natira na lang na minamahal niya ay sino nga? Ano yun? Asawa. Yung asawa niya. Mahal na mahal ni Ate Janet yung asawa niya. Ate Janet, anong script ni? Ano sabi ni Sampa mo ang Diyos at mamatay ka na. Ang ganda ng advice ng asawa, no? Mamatay ka na, Job. Di ba? Parang meron siya maraming bigsa, no? Mula sa ulo hanggang paa, no? Job, di ba? Ang sabi ng Bible, ay kumuha siya ng pangay. Masag na palayo. Masag na kalayo, no? Tapos kinaskusin sa niya para, alis yung mga hairs. Para ma-expose yung mga... Sabihin na lang natin na boils. Sabihin na lang natin na... Hindi mo lutong eh. Pigsa! Yun ang maganda, pigsa. Diba? Kita-kita niya. Naawa sa yung asawa niya, no? Puro pigsa. Sabi niya, magandang advice ng asawa niya. Sabi niya, isumpa mo ang Diyos at mamatay ka na. Curse God and die. Imagine pag meron ka asawang ganun, galing mag-advise. No? Kasi pero naawa siya sa asawa niya, ayan ka na. Ang maganda, ito maganda. Sumpain mo ang Diyos, tapos mamatay ka na. Pupunta ka naman sa langit. Ito ba ang mamatay? When we have a wrong view of God, we tend to blame God. I'd like to say this to you, that it's coming from my own experience. Na mabuti na lang nakilala ko ng lubusan ng love of the Father sa Israel. Nung namatay ang nanay ko, I didn't blame God for my mother's death. Nung namatay ang lola ko, pagdating ko galing sa school, ang sinalubong sa akin ng nanay ko, Alan, patay na ang lola mo. Nabagsak ko ang araw. Umakyat ako sa aming second floor. At ang iyak ko, sabi ko sa Diyos, bakit na naman si Lord? Kasi ito na sa atin, pagka may namatay, kinuha na ng Diyos, di ba? Kinuha na ng Diyos. Sinisisi ko ang Diyos dahil parang sabihin ko, bakit hindi si nanay? Dahil si nanay, ang paborito niya si Kuya. Si Lola ang nagpalaki sa akin. Kahit saan pumunta si Lola, doon ako dinadala, no? Love na love ako ni Lola. Lola's boy ako, si Kuya is Mama's boy. Kaya nasa Lola ako. Nung namatay ang Lola ko, may world from... At wala akong ibang pwedeng sisihin. Hindi ko pwedeng sisihin si Kuya, hindi ko pwedeng sisihin si Nanay. Kaya meron very convenient na sisihin ang Diyos. I blame God for taking my crown. Yun ang isip ko kasi, nung ako'y high school, nung turo sa amin, pag namatay ang tao, kinuha na ng Diyos. Ngayon mo, mga kapatid, pag may namatay, ang nasa isip ko, genetics. Mamatay na dahil hindi na kaya ng katawan magpatuloy. Di ba? Kung minsan yung mga organs natin, buhay pa tayo dahil gumagana pa, di ba? Pero pag nag-fail, pati ikaw mag-fail. Di ba? Tulad ng mother ko, namatay siya nagkaroon ng stroke,
bumigay yung internal organs niya, hallelujah, namatay ka agad. Ano? At bakit kasi sinabing hallelujah? Imagine kapatid, pag nabuhay pa ng 1 taon, tapos nasa ICU, baka na-inventa ko na si Melody para mabuhay ang nanay ko. Hindi ibig sabihin, tayo pa lang ng mga Pilipino, hindi natin kayang magsuko. Yes. Alam niyo yun, hindi natin kayang yung, kunwari ang oxygen, hindi natin kayang paalis yung oxygen. Tayo yung mga mababait na tao, di ba? Parang hindi natin kayang hayaan, kahit gumastos ka na, busin mo ang kayamanan mo, basta nakakabit yung life support. Na hindi tayo gano'n, ibang Pilipino. Hindi katulad dito na buhay pa, sabi ng matanda ay, tayo nyo na ako. Magpapa-schedule ko ni nanay at dadating ang nurse. Euthanasia, kamatay, euthanasia. Turok. Dito, pagbibigyan kanila, no? Kung sumamatay, kung mag-alala, we will order value. Ano ba yung ginagamit natin? Morphine. Ha? Morphine. Morphine. Morphine yung para kay ni Chris. Morphine at value. Pastor, what are you pointing down here? When tragedy strikes, remember, God loves us. When tragedy strikes, it's not God sending the tragedy. It all happens to mankind. Ang nangyayari, labriyo. Tayo lahat dadaan dito, kapatid. Diba? Yung mga magulang natin tatanda, hindi sila matuloy na buhay. Mamatay din sila. Pag hindi mo yung sinet sa isip mo, pag may nangyari sa members of the family mo, akala mo, kinuha ng Diyos. At minsan, I was preaching the same message about the love of the Father, the heart of the Father. Tamang-tama kami, si Ate Annabelle, may nangyari sa kapatid niya ba? Or may nangyari sa relative niya? Tamang-tama ba na preach this message? At sabi niya, Pastor, buti lang narinig ko yan. Or else, yung interpretation mo, di ba? Yung kala mo, sometimes our brain doesn't work well. Kaya nag-confuse yung brain. Wala na sa atin ba? Kasi nag-confuse yung brain natin. Kasi ang Diyos ay mabait. Ay, kung sa hindi. Yung parang, hindi mo alam kung mabait o hindi. Dahil yung we base yung ating interpretation sa pangyayari sa buhay natin about our understanding of God. At kung minsan, our understanding of God is wrong because we base yung interpretation ng events natin as coming from God. English bang malalim o mababaw? Maliwanag ba? Minsan, mali yung pagkakilala natin sa Diyos dahil yung mga nangyayari na sa atin, kala natin nasa kamay ng Diyos. Ito, I'd like to submit to you. God is a good Father, and the devil is a bad devil. Natagpuan ko in my Christian life, God is a good God. Ito ang pagkasabi ni Jesus. Kung ang anak niyo ba ay hihingi ng itlog, bibigyan niyo ng alakdan. Kung anak niyo hihingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ng bato? Diba yung, parang i-explain ni Jesus Christ na ganito ang Father. He's a good God. Meron siyang heart of a Father. He really loves us. Todong-todo. At yung mga, di ba, yung mga tao na pinapangalan nila, pag pinalo ng Diyos nagkakasakit, ang nakita ko mga kapatid, ang pagpalo ng Diyos, ay itong preaching. Pag di ka tinablan nito, ewan ko lang kung may mangyayari sa'yo, di ka panintablan. Ang pag-rebuke ng Diyos sa'yo is Word of God. Di ka niya bibigyan ng COVID, bibigyan pa ng nakamamatay na sakit, para sabihin, ay, nagkasakit ako, Pastor, para ako'y i-remind ng Diyos. Nagkasakit ka para
tingin ka sa langit. Dahil habang ikay walang sakit, ang tinitignan mo, puro cellphone. Paliwanag ba? Pag ikay nakahiga, ceiling yung titignan mo. At nakita ko mga kapatid, ito ang bait-bait talaga ng Diyos. Maalam nakita ko mga kapatid, sa tagal ko pag-star since 1993. Pagka ang isang believer, may mga believer na mga nagbabackslide, diba? May mga believer na nanlalamig, tumatalikod, dati part ng community ng church, tapos biglang wala na. Nakita ko yung mga kapatid na umalis sa church. Nung mamamatay sila, deathbed. Nakakita ko mga kapatid, ang deathbed pala ay grace of God. Pag ikaw pala ay nasa higaan, alam mong maalala mo? Jesus. Jesus. Diba? Dati puro yung kateks mong bumbil mo, kung sino-sino mo. Pero pag ikaw'y nakikahiga at mamamatay ka na, Jesus. Jesus. Puro Jesus ang iisip mo. Buong being mo sumisigaw. At nakita ko, yung deathbed is a grace of God. Imagine, hindi ka nasagasaang namatay at hindi nakapagsisi. Ang pwede ng Diyos, ano? Yung deathbed itself is a demonstration of God's love for you. Hallelujah! Kasi ba, napaka-negative ng deathbed sa atin, mamamatay ka na. Diba? Raise the grace of God. Pagka-aware ka pa na nakahiga at makakapag-decide ka na to embrace Jesus and forsake your sin. I think this is the best gift you will ever have. Ito, when Jesus Christ was dying on the cross, meron dalawang magnanakaw, diba? Meron sa kanan at kaliwa. Hindi ko alam kung sino mabait. Alam niyo ba kung sino mabait? Yung kanan, nakasulat ba sa Bible kung sino mabait? Kanan at kaliwa? Hindi ko alam no? Basta mayroon ng salita na sabi ng isa, ay kung talagang ikaw ang Mashiach, kung talagang anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Pag bumaba ka dyan sa cross, maniniwala na kami sa iyo. Sabi nung isa, di ba? Parang naka-cross na nga si Jesus, Pastor Rita. Tinitin pa ni Satan, no? Bumaba daw siya sa cross, at maniniwala daw yung isang makasalanan. Sabi nung isa, bakit ganyan ka magsalita? Tayo, deserve natin na tayo pinako dahil tayo yung mga kriminal. Yan ay walang sala niya. Tapos manong yan sabi ng isang magnanakaw kay Jesus, sabi niya, Lord, alalahanin niyo po ako pagdating niyo sa akin, sa inyong kaharian. Napakaganda ng theology niya, no? Sabi niya, Lord, ang pagkatawag niya kay Jesus ay hindi Jesus, no? Sabi niya, Lord, remember me when you're in your kingdom, di ba? Yung kingdom. Na pag ikay naghahari na doon sa Ama, kasama mo Ama, alalahanin mo ako. Alam mo si Jesus, ang ganda ng sagot ni Jesus, today, I pray na hindi niyo marinig yung boses ni Jesus na gano'n. Hindi ho maganda yung good news na yun. Hindi ho good news yun, yung sasabihin ng Diyos sa iyo, today, o tonight, you will be with me in paradise. Hindi ho yung good news. Wag muna. Ang sabi niya sa panakaw, today, you will be with me in paradise. Alam niya na today, they're all going to die together. At I assure you, dadalhin kita sa paradise. I pray hindi mo marinig yung voice na yung gabi ngayon. Huwag mo na ngayon, no? Huwag mo na ngayon. Magising muna tayo bukas, may prayer meeting pa, may trabaho pa, may part-time pa bukas. Pero ito ang higit sabihin ng kapatid. Pinramis ni Jesus doon sa isang magnanakaw na siya'y makakasama sa kanyang kaharian. This life will be full of bitter trial. Pastor, bakit mo sinasabi ito? Kung wala ka sa trial may come. Diba? Or nasa gitna ka, I hope this is encouragement. You're not alone. Ang trial, kapatid, ay pupunta sa lahat ng tao.
Ako mauna, ako ang susunod. Di natin alam kung sino. Kung minsan may mga, ang tawag natin, may mga nasa trial, pero kaya nila ang trial. Nakita na ba kayo mga ganitawag? Matindi ang hirap sa buhay. Pero malakas pa din, ano? Pero may mga maliliit lang ang trial, pero gusto nang magpakamatay. Di ba, iba yung natin? Hindi naman level of faith. Iba-iba yung ating tolerance sa pain. Hindi natin, yung minsan, maliit lang yung pinagdadaanan mo, pero para sa'yo parang impyerno na, no? Pero may mga iba naman, grabe naman pinagdadaanan, kayang-kaya pang pumito. Wow, meron pa rin siyang song. Hindi ibig sabihin no, nang yung isa ay mas malaki yung, minsan iba din yung level natin, yung hindi tayo yung pare-parehas. May mga iba na, at sa dami ng karanasan na nila, nangyari na sa kanila ito, para sa kanila ito, parang parang just a piece of cake, di ba? Yung hindi kaya-kaya nila. So mga iba naman, siguro first time o hindi first time, pero napakatindi ng dating sa kanila, napakasobra na. Pero ito, it will change all your perception, yung pain. Kunwari, you know that God is with you, at ito yung nangyayari sa lahat, hindi ka nagiging painful kasi pag nasa isip mo ay tinatarget ka ng Diyos, yung, bakit ako lang? Bakit ako lang? Yun ang dasal, hindi lang ikaw. Ito, close na ulit. Ang Israel, nung nagkagyera ng October 7, di ba, ang daming mga Israelis na nagkaroon ng depression, stress, at anxiety. Believe it or not, pati tayo na. Bakit? We live here. Kahit tayo mga Pilipino, yung territory, nandito tayo sa territory nito. We're affected sa nangyayari sa mundo. Alam niyo ba yun? Ito, si Pastora, nasabi ko na ito sa person, si Pastora Glo, tumaas yung kanyang BP, mataas na, tumaas pa after the war. My wife, before the war, pag nag-check ako ng BP, mataas talaga ang BP ko. Si Pastor Melody, perfect ang BP ni Pastor Melody. 110 over 70 or 120 over 80. Ang ganda ka na. After the war, last month, meron na siyang maintenance. Bata-bata pa. 50 years old, nagbe-maintenance na. Wow. Ilang taon ako ng maestro? 2016. Ilang taon na ako? 41. 41, kapatid. May maintenance na ako. Buti yung mama dito, 44, wala pa. Diba, Ben? Wala ka pa naman. Awa ng Diyos, no? 40 pa lang. 41. Hindi pala siya. Bata pa pala ito. Akala ko. Paano, di ba? Tayo, di ba? Tama yung sabi nila, life begins. Ayan. Yung mga iba, 10 years old na. Welcome to the club. Club na mga nainom ng maintenance, di ba? At kailangan natin drink. Kailangan ba, ate? Kailangan ba, ate? O by faith na lang? Faith. Yung faith, dapat inanin mo yung iyong faith. Or, kaya natin si Cecil, mag-diet tayo. Tulad ni Manong Edison, tignan mo, balit na yung tiyan. Buti lang, mabait ang Diyos ko. Nagbibris ka ng anak, sinungaling ka. Let's pray. Father, we thank you. We thank you dahil you're making us ready to face any trial. Kung anumang trials, kung anumang pagsubok, tragedy, na maaaring mangyari sa buhay namin, we know that we have a good Father. Na imbis na parusahan kami, itapon kami sa impyerno. Instead, God, you sent your Son to die and to suffer on our behalf.
upang kami, Panginoon, ay mapalaya sa aming mga kasalanan. Lord, we thank you because you do this even when we are not faithful like Job. At hindi kami tapat sa inyo, you continue to become faithful to us because you cannot deny yourself. So tonight, Father, we thank you for the cross of Jesus Christ. Salamat, Lord. Salamat, Father, sa blood ng inyong bugtong na anak. Kailangan siyang mamatay upang ma-redeem kami sa aming mga kasalanan. Kailangan siyang mamatay dahil alam ninyo, Lord, na hindi namin mag-perfect yung pagsunod namin sa inyo. And thank you dahil si Jesus lang ang naging perfect at totoong naging faithful. At dahil sa kanyang sacrifice on the cross, yung faithfulness ng Holy Spirit ay palaging constant sa aming mga buhay. Lord, we thank you, God, na mag-change yung aming mindset. Na pagka nagkaroon kami, Lord, ng pagsubok, ay hindi namin kayo tatanungin na bakit ako. Lord, the only time, Lord, na magtatanong kami na bakit ako, ay pag binibless mo kami. Amen. We will be humble enough to say, Lord, hindi ako worthy ng blessing na ito. Yet you still bless me. Bakit ako? And continue, Lord, to remind us to become humble for what Jesus Christ has done on the cross. At i-ready mo kami lahat, Lord. I-ready mo kami, Lord. Especially, nandito kami sa war zone. Prepare niyo ang aming hearts, ang aming mind. The Lord, harapin, Lord, by your grace, by your mercy. Lord, ang anumang gagawin ng kaaway, o anumang plano ng kaaway. We thank you that you keep on protecting us. We thank you that you keep on embracing us. Kahit sa aming mga unfaithfulness, kahit sa aming sinfulness. At tulad ng awit na palagi namin inaawit, Lord, niyayakap mo kami, Lord, kahit kami mga madudugo. We thank you, Father. We love you. We praise you. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen.